Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng special pulburon at gagawin natin itong iba't ibang flavors. Matagal ko na itong ginawa guys, kaso lang mayroon pa tayong binawas at saka mga dinagdag dito sa recipe na ito. Kaya ngayon perfect na siya at natapos na natin siyang gawin, kaya isi-share na natin sa inyo. Kaya tara at umpisahan na po natin yung paggawa ng special pulburon. Meron tayo ditong all-purpose flour, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating kawali. Then dapat ganito lang kahina yung apoy natin para maiwasan nating masunog yung ating flour. Then continue lang natin yung pag-mix natin o yung paghalo natin hanggang sa mag-slightly brown lang yung ating flour or hanggang sa lumabas na yung aroma ng ating flour. Ayan, pwede na yun. Then kapag ganito na yung kulay niya guys, ayan, patayin na natin yung ating apoy. Then continue pa rin yung pag-mix natin para pantay yung pagkaluto ng ating flour. Kung gusto niyo mas pino yung texture ng inyong pulburon, pwede kayong gumamit ng cake flour, pero sa akin okay na ito guys. At saka sasalain naman natin siya mamaya din. Ito transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Palalamigin lang muna natin siya bago natin ilagay yung ating mga ibang ingredients. Then ayan, kapag malamig na siya guys, sasalain na natin siya ngayon para maiwasan natin yung mga buo-buong flour, lalo na yung mga hindi na luto or yung mga hindi na mix natin maigi. Kaya kailangan natin siyang i-sieve or salain. Ayan, nakakatulong din ito para magiging pino yung texture ng ating pulburon. Set aside na muna natin ito. Then, ang next naman natin gagawin ay magme-melt tayo dito ng butter. Ito yung ginamit kong brand dito guys. Ayan. Kapag gusto nyong masarap at gusto nyong ma-achieve yung special pulburon talaga na yung kalasa ng mga sikat na pulburon ngayon. Ayan, syempre gagamit tayo dito ng real butter. Hindi naman kailangan ganitong brand guys. Basta yung ang gagamitin nyo dito, real butter talaga. Malaking factor po yung butter natin dito guys. Kailangan real butter siya kasi isa siya sa nagbibigay na magandang lasa dito sa ating pulburon. Then, ayan, kapag nag-melt na siya, set aside lang muna natin ito para lumamig lang siya ng konti. Ilagay na natin ngayon yung ating powder milk. Ito yung ginamit ko ditong brand guys. Ayan, Birch Street. Kailangan yung full cream milk yung gagamitin natin dito para talagang ma-achieve natin yung lasa ng sikat na pulburon ngayon na nabibili natin sa mga groceries. Ayan, bawal kasi banggitin yung brand niya guys. Tinry ko na rin kasi gumamit ng ibang brand ng powder milk. Yung may nakalagay din na fortified. Iba talaga yung lasa kapag itong full cream milk yung ilalagay natin. Mas malinamnam at mas masarap siya. Nilagay ko na rin pala yung ating sugar. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating flour, powder milk, at saka yung ating sugar. Then, and dito guys, pwede nyo na siyang tikman kung sakto na sa inyo yung lasa or kung kulang pa sa tamis or kulang pa ng sugar, pwede kayong mag-add. Pero sa akin, okay na ito guys. Saktong-sakto lang yung timpla niya. Nilipat ko lang siya sa mas malaking bowl para hindi po tayo mahirapan maghalo. Then, ilagay na natin ngayon yung ating melted butter. Then, tips ko lang guys, kapag maglagay tayo ng melted butter, pa konti-konti lang guys para matansya natin yung magiging texture ng ating flour or yung ating pulburon na mixture. Ulit-ulitin lang natin itong proseso na ito hanggang sa malagay na natin lahat ng ating melted butter. Dito hindi ko pala naubos lahat yung ating butter. May natira ng mga 1 tablespoon ata yun. Basta ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung hinahanap natin na tamang consistency ng ating pulburon, kasi gusto natin ma-achieve yung hinahanap natin magandang texture na hindi siya nadudurog kapag babalutin na natin siya. Gumamit na ako dito ng gloves para hindi tayo mahirapan maghalo kasi kapag spatula lang medyo mabigat siyang haluin. Then ayan, hawakan lang natin yung ating dough or yung ating pulburon mixture kapag nadudurog pa siya guys. Ayan, hindi pa ready yon, mag-add pa tayo dito ng melted butter. Basta pa konti-konti lang yung pag-add natin ng butter natin para makuha natin yung tamang consistency na hinahanap natin. Then ay nadudurog pa siya kaya nag-add pa ako ulit ng melted butter. Lalo na kapag hindi tayo pare-pareho ng flour na ginagamit. So, meron ngang flour na matakaw sa liquid, kaya ganito dapat yung proseso na gagawin natin. Pa konti-konti lang yung pag-add natin ng ating butter. Hahawakan natin ulit ngayon yung ating pulburon mixture. Ayan, kapag ganyan na siya, buong buo na siya, hindi na siya nadudurog. Pwede na ito guys, para siyang yung alam nyo yung basang buhangin na kapag hinawakan nyo na buong-buo na siya. Ayan, ganun yung texture na hinahanap natin. Kapag ganito na, hindi na ito madudurog kapag babalutin natin siya. Ayan, ito yung natirang melted butter natin. Hindi ko naubos. Mga 1 tablespoon pa ito. Ito na yung pinaka-classic na mixture natin ng pulburot. Pwede na ito guys, pwede nyo na itong balutin kung ayaw siyang lagyan ng iba't ibang flavor.
Ayan, din dito guys, para sa ating flavor, maglalagay tayo dito ng almonds. Ayan, nilagay ko lang siya sa aking grinder para maging pino siya. Pwede rin sa food processor nyo siya igigiling. Kung ayaw nyo naman siya na yung pinong-pino talaga, pwede nyo i-chop lang yung inyong almonds gamit ang knife. Pwede rin po kayong gumamit ng kahit anong klaseng nuts dito. Meron namang nabibili yung mga regular nuts lang sa palengke kung gusto nyo mas mura. Meron din tayo dito walnuts. Dito naman ay gusto ko may nangunguya akong nuts, kaya hindi ko siya masyadong pinino. Ganyan lang siya. Again, pwede ko po kayong gumamit ng mas mura na nuts. Dito kasi tira-tira lang ito guys dun sa mga cakes na ginawa natin nakaraan. Kaya ito na yung ginamit ko. Then, para naman sa ating cookies and cream, meron tayo dito ng Oreo. Gumamit ako ng bali 2 pack ng Oreo yung nagamit ko dito. Then, ayan, nilagay ko lang dito sa grinder para maging pino siya. Again, pwede nyo siyang i-chop lang hanggang sa magiging pino lang din yung texture niya. Or pwede kayong gumamit ng rolling pin para durugin yung inyong Oreo. Or kahit anong bagay, kahit baso, pwede naman. Gusto ko ganito kapino yung ating Oreo. Kaya, kasi kapag medyo may chunks or yung hindi siya masyadong durog, mahirapan tayo mag-mold lalo kapag may nasasama yung mga chunks ng Oreo. Kaya mas maganda kung pino talaga siya. Ang susunod naman natin gagawing flavor yung ating orange. Meron tayo dito dried orange. Nabili ko lang ito sa Shopee. I-chop lang natin siyang maliliit. Pwede pa kayong gumamit ng dried mango or yung merong ding dried pineapple. Pwede kayong gumamit iba't ibang flavor dito. Pwede rin pinipig guys yung gagamitin nyo dito flavor. Nasa inyo na po kung ano yung available sa inyong kitchen. Ito naman ay nasa 3 tablespoon lang ito. Hindi natin siya dadamihan kasi medyo matamis yung orange. Pwede rin kayong gumawa ng graham flavor. Ayan, maglagay lang kayo ng 1/4 cup dun sa pinaka-base ng pulburon mixture. Then dito, ito na yung molder na gagamitin natin. Meron tayong large, medium at saka ng small. Ayoko lang yung medium dito guys kasi manipis siya compared sa large at saka ng small. Gusto ko yung large dito kasi makapal siya. Then, ito na yung pinaka-base natin na pulburon kanina ng ginawa natin. 1 1/2 cup. Then, naglagay ako dito ng yung ginawa nating almonds ng 3 tablespoon. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating almonds at saka yung ating pulburon mixture. Large yung gagamitin nating molder ngayon. Ay, nabili ko lang pala ito sa Shopee. Ilalagay ko rin yung link nito sa description box para in case na gusto nyo mag-order. Then, ayun guys, lalagyan na natin siya ng laman yung ating molder. Then, kailangan idiin natin siyang maigi. Kailangan siksik na siksik siya para maganda yung magiging hugis ng ating pulburon. Kailangan walang hangin sa loob. Ididiin nyo na siya ng ididiin habang iniikot nyo siya hanggang sa magpantay lang yung ibabaw niya. Then, ipipress lang natin siya dito sa ating baking pan. Naglagay lang ako dito ng baking paper para hindi tayo mahirapan buhat or magtanggal mamaya ng ating pulburon. Then, ayun guys, maganda siya tingnan kasi makapal siya. Malalaman nyo rin na maganda yung pagkagawa nyo ng inyong pinaka-base na pulburon mixture kasi kahit buhatin nyo siya guys, hindi siya nadudurog. Buong buo pa rin siya. Basta yun lang yung tips na tatandaan natin. Yung paglagay natin ng butter, pakonti-konti lang hanggang sa makuha na natin yung hinahanap natin consistency. At saka bago tayo mag-mold ulit ng pulburon mixture, dapat ayan, ganyan, malinis yung loob niya para smooth yung ibabaw ng ating pulburon. Hindi siya yung baku-baku or may mga gap na walang laman. Ito na yung pangalawang flavor natin. Maglalagay tayo ulit ito ng 1 1/2 cup na base natin na pulburon. Then maglagay tayo dito ng 3 tablespoon na dinurog natin na Oreo kanina. Ito yung cookies and cream natin. I-mix lang din natin ito. Ako dito hindi ko siya masyadong hinalo guys. Gusto ko may nakikita pa rin ako na white part ng ating pinaka-base natin na pulburon mixture. Ayan. Kasi kapag kahalong-halo siya, magiging black or itim na yung magiging color niya. Kasi yung pagka-grind natin ng Oreo, masyado siyang pino, kaya mas mabilis siyang humalo dito sa ating flour. Then, ayun, gusto ko yung ganyan lang yung ma-achieve natin, yung may pagka-marble effect siya. Same procedure lang ito dun sa mga ibang flavor na gagawin natin. Ganito lang din yung gagawin natin. Basta siguraduhin natin na siksik talaga yung paglagay natin sa ating molder para buong-buo yung ating pulburon. Hindi siya yung may mga gap or mga butas-butas. Ilagay na natin ito ngayon sa chiller ng 40 minutes hanggang sa mag-firm lang yung ating pulburon. Then, ito naman yung next na flavor natin. Ito yung walnuts. Same procedure lang din yung gagawin natin. Inubos ko na yung walnuts kasi konti na lang yung natira. Ayan, bali 4 tablespoon itong nilagay ko dito. Gagawa pa sana ako dito yung coated chocolate na pulburon kaso lang hahaba na yung video natin. Baka maboard na kayo. Kaya sa susunod na lang gagawa tayo ng short video.
Ito na yung pinaka-last flavor natin, yung nilagyan natin ng dried orange. Ayan, ulitin lang din natin yung proseso. Kung meron kayong dried mango, ayan, masarap din po yun. Nakalimutan ko, hindi pala tayo nakagawa nung plain lang or yung classic na pulburon lang. Kaya ayan, gumawa ako ulit ng 1 cup lang na pulburon mixture para sa plain or doon sa classic na pulburon. Ayan yung pinipe natin guys. Then ito na lahat yung nagawa natin. Ilagay lang natin lahat ito ngayon sa chiller ng 40 to 45 minutes bago natin siya ilagay sa packaging or plastic. Mahalaga itong step na to kaya wag niyo siyang kalimutang gawin. Para naman sa packaging, ayan, meron tayong iba't ibang klaseng design dito. Sa Shopee ko lang din ito binili. Ilalagay ko rin yung link sa description box. Ayan, ito naman ay itong maliit na ito. Maganda siya guys kasi may iba't ibang design na siya, iba't ibang kulay sa isang pack. Mura lang din ito, wala pa sa 100, nasa 69 pesos lang ito. Then 100 pieces na siya. Then ito naman ibang design din ito. Ayan, maganda ito, gold siya. Ayan, pwede pang Christmas. Gustong-gusto ko itong maliliit na packaging kasi hindi kasya yung large na ginawa natin na pulburon kaya medium size lang yung nalagay natin dito. Medium size na pulburon lang yung nagkasya sa kanya. Ito yung medyo malaki. Dito nagkasya yung large na pulburon na ginawa natin. 5 by 7 cm ata yung size nito kung hindi ako nagkakamali. Ayan, check ko na lang maya. Ito din yung ginamit natin guys, yung gumawa tayo ng caramel bars. Firm na yung ating pulburon kasi chilled na ito kaya hindi tayo nahirapan maglagay sa packaging. Ayan, kaya kailangan natin tandaan, kailangan naka-chilled yung ating pulburon bago natin siya ilagay sa ating mga pangbalot or sa ating mga lalagyan. Then, isealed na natin ngayon yung ating pulburon. Ayan, sa Shopee ko lang din ito binili. Nilagay ko na yung link nito nakaraan dun sa iba nating video. Try ko hanapin ulit para malagay ko ulit sa description box natin yung link. Same lang din yung gagawin natin dun sa iba pa natin mga flavors ng ating pulburon. Kung balak nyo siyang ibenta na naka-individual, pwede pa kayo mag-add dito ng maliit na sticker. Pero sa akin, ilalagay ko pa kasi sa box. Kaya dagdag costing din kasi yun kapag maglalagay pa tayo ng sticker dito. Ito naman yung medium size natin na pulburon. Ayan, kasya sa dito sa isang packaging na ito. Cute na cute ako dito sa packaging na ito guys. Kasi maganda yung mga color niya at saka yung design niya. Ayan, maganda pang regalo at saka pang giveaways. Simple lang siya pero napaka-elegante niyang tingnan. Ilalagay lang siya sa magandang box. Ito naman yung isang design. Ayan, maganda rin ito. Golden siya. Pero kung gusto niyo siyang ibalot dun sa traditional talaga na pulburon, ayan, nakabalot sa iba-ibang kulay. Ganito talaga yung mga pulburon dati. Naalala ko pa yung bumibili ako sa school. Ayan, iba't ibang kulay. Maganda rin ito pang regalo ngayong Christmas kasi iba-ibang kulay niya. Pang Christmas talaga. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito sa cellophane na ito. Marami din ito sa Shopee. Matagal ko na kasi itong nabili kaya hindi ko na matandaan kung ano yung name niya. Meron akong aluminum pan dito na maliit. Ayan, kasya dito yung 8 pieces na large size ng pulburon. Ayan, cute na cute ako sa color niya kasi pang girly-girly talaga siya. Then, sakto may ganitong color ako ng ribbon. Ayan, pwede itong pang regalo guys sa inyong mga ka-office mate, mga mommies, or mga girlfriend. Ayan, pwede nyo itong ipamigay. Then, meron din tayo ditong malaking box. Pang brownies ito, 6 by 9 by 1 and 1 half. Ayan, kasya dito yung 25 pieces na large size ng pulburon. Ayan, kung balak yung pang regalo na malaking family, ayan, pang giveaways or pang gift ngayong Christmas, ayan, pwede itong ganitong size din. Meron ding mas maliit na size. Ayan, sa Shopee ko lang din ito nabili. Mga cute na box lang, mag-a-add lang tayo dito ng ribbon na golden. Ayan, cute na siyang tingnan. Ito naman yung mga hindi pa natin nalagay sa box. Ayan, naka-individual lang siya. Dito sa medium size na pulburon guys, pwede natin siyang ibenta ng 7 pesos kada isa. Din dito naman sa large size, binebenta ko siya ng 10 pesos kada isa kasi malaki siya, 25 grams kada isa nito. At saka, may flavor kasi ito guys. Ayan, cookies and cream. Then yung nilagyan natin ng walnuts kaya medyo mahal siya. Pero kung yung plain lang yung gagawin nyo, yung pinaka-classic na pulburon, pwede nyo bawasan yung presyo. Pero again, mag-costing po tayo kasi depende pa rin po yun sa mga brand ng mga ingredients na ginagamit natin. Halimbawa dito, real butter yung ginamit natin. Masarap syempre yung ating pulburon kapag real butter yung gagamitin natin. Sobrang perfect ng texture nito kasi tamang-tama yung paggawa natin. Kanina yung pag-add natin ng butter doon sa ating flour. Ayan, kaya isa ding mahalagang tandaan natin yun, yung pinakaunang gagawin natin. Kailangan makuha natin ng sakto yun or ng tama. Basta sundan nyo lang yung mga procedure na ginawa natin at saka mag-take note po tayo sa mga tips na
tatandaan natin or yung mga dapat na gagawin natin para hindi po tayo pumalpak sa paggawa nitong ganitong masarap at perfect na pulburon. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko na flavor dito, yung lagyan natin ng dried orange kasi nag-aagaw yung asim ng orange at saka yung pagka-creamy ng ating pulburon. Napakasarap niya guys, promise. At kung ilagay nyo pala siya sa box guys, ayan, mag-a-add na lang kayo ng doon sa costing nyo, ng presyo ng box na gagamitin nyo. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.